Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano na nga ba ang sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong? Kasi every year tataas ng sahod, so kakataas lang ng sahod ngayon. Yung dating sahod bago ngayong pagtaas ng ilang araw pa lang yun nakalipas, siguro wala pang isang linggo. 4,990. Ayun yung sahod ko ngayon, 4,990 kasi bagong pirma ako ng kontrata, so renew ako. So, yun yung sahod ko ngayon, 4,990. Pero yung binibigay ng amo ko sa akin, every salary is 5,000. Sinasarado niya na. So, nung nakaraang araw, nung binigyan niya ako ng sahod, binigyan ko siya ng 10, ayaw niya. Sabi niya, ano na yan, sa'yo na yan, isang 5,000. So, ngayon, nagtaas ng 110 Hong Kong dollars. So, yung tinaas nun is nasa 770 pesos. So, ang sahod na ngayon ng domestic helper kasi mataas yung palitan dito ngayon sa Hong Kong, yung $1 dito is equivalent to 7.45 pesos. So, parang 7.50 pesos sa pera natin sa Pinas. Parang gano'n na, hawig na, konti na lang. Ano siya, nasa 38,000 siya sobra. So guys, malaking bagay na yung 38,000. Kung sa Pinas ka, saan mo yun kukuhanin? At least dito sa Hong Kong, libre ka na ng bahay. Ayan, libre ka na ng tubig, kuryente, tas sa pagkain, konti na lang yung gagastusin mo kapag buraot lang yung amo mo. Pero kapag sagana yung amo mo, galante, so hindi ka mo problema sa pagkain. So masi-safety mo talaga yung sahod mo. Makakagastos ka lang kapag lalabas ka kapag day off mo. And yung sahod ngayon ng domestic helper is 5,100 Hong Kong dollar. Equivalent nun sa pera natin sa Pinas is 38,100 plus. Ganyan. Tapos yung food allowance naman is 1,236 Hong Kong dollar. Kung equivalent mo sa Pinas is mga 9,000 sobra, 9,000 pesos sobra. So malaking bagay na yon sa mga OFW dito sa Hong Kong na food allowance, kasi nga may sobra pa yan sila kasi hindi daw yan nila nauubos yung 1,236. Minsan nga daw 500 lang yung nila. So yung marami ka pa talagang sobra kapag mapunta ka sa amo na mabait. Pero pag salbahay yung among mapuntahan mo, katulad ng amo dito namin, so wala talaga. Ayan, so yung 38,000, hindi ko naranasan yan na talagang maging akin lahat, na matabi ko simulat sa pool. Kahit bago pa lang ako dito noon, ang hirap niyang budgetin kasi nga merong kada sahod sinusulat ko kung saan mapupunta yung pera. So, nung bago ako, wala akong utang noon sa bangko ng 9 months, March, April, May, June. So, 9 months wala akong utang sa bangko ng 9 months. Yung 9 months na yun, buo kong nakukuha yung sahod ko. Kaso nga lang, binibili ko siya ng ng materyales sa bahay. Pinapadala ko, naiiwan lang sa akin parati noon 5,000 Hong Kong dollar. Kahit sabihin mong wala akong binabayaran na utang dito sa Hong Kong, kulang siya sa Pinas kasi nga may mga nakalaan. So, nakalista yan dyan kung saan ko binigay yung pera. So, kaya alam ko talaga materyales yung napuntahan ng pera. Puro nga sa bahay. Alam nyo, sa 2 taon mahigit ko na trabaho sa Hong Kong, bahay lahat napunta. Merong natira yung yung kalabaw ko, yun lang yung naiwan sa akin ngayon. Yan na lang. Tapos kung ibibenta mo siya ngayon, binili ko siya 23,000. Kung ibibenta mo siya ngayon, nasa 35,000 na siya. So, ang bilis ng investment kapag ikuha mo siya ng hayop. Wag lang baboy kasi ngayon ang mura ng baboy sa amin. Inalagaan mo yung baboy, pinakain mo. Parang alkansya lang talaga siya. Tapos pagdating ng bentahan, pag napunta ka sa mahina yung bentahan na 1 kilo is 250 pesos, lugi ka talaga. Ayan. Hindi katulad sa kalabaw, wala kang gagastusin dyan, papakainin mo lang ng damo, yung baboy bibilhan mo pa talaga. Kaya mas good investment yung lupa tsaka yung kalabaw. Kaya nga yung may-ari doon ng lupa namin na tinitirhan namin, tas sabi niya ibibenta niya daw yung parang garden doon. Sabi ko, sige kung ibenta mo, kasi meron na kaming 15,000 na nauna sa kanya dati, hiniram niya yung pera ko na 15,000. So may na kami doon, pondo na. So sabi ko, ibibenta ko yung kalabaw kapag
sabihin niya sa amin na ibibenta niya yung parang nasa gilid ng ng ilog na lupa. So magandang investment, lupa talaga, tsaka kalabaw. Ayan, mga hayop, wag lang baboy, kasi medyo yung manok din, pag napunta kayo sa yung lugar na kung saan parati silang nag-i-immune ng manok, yung yung parang naggagamot o yan, lahat ng mga kapitbahay na hindi nakapag-immune ng manok, patay yan lahat, walang matitira dyan, ubos. Ganyan kami doon. Yung mama ko, marami kaming manok, bumibili yung mama ko para makarami, tas makaraan lang mga isang taon, meron na naman kapitbahay namin na mag-aano na naman ganyan, tas makikita mo na lang nakalupaypay na yung manok mo, patay na yan. Kaya hindi na masyadong nag-aalaga yung mama ko ng ganyan. Meron kami bibi sa bahay, simulat sa pool talaga may bibi na kami. Kaya yan yung meron kami, siguro na lang ngayon natira, siyam, tapos may mga maliliit pa. Hindi namin maparamihan kasi nga walang magbabantay, walang mag-aalaga, and kailangan bantayan yung bibi kasi nga hindi yun mangingitlog kapag hindi nakakakain ng kuol sa talamnan, sa palayan. Ayan. So yung may mga balak mag-abroad, try nyo mag-abroad dito sa Hong Kong. Malapit lang siya, pwede kayo makapag-break ng contract. So kahit paano makapundar kayo ba, kahit pangpuhunan lang sa tindahan na 50,000 bago kayo umuwi, yung pangbawi lang, yung bawi ka lang sa ginastos mo. Yun yung ginawa ng kaibigan ko na siya, parang teacher graduate, tapos nagpunta siya dito sa Hong Kong, 9 months lang siya. Tinanong ko siya kung bawi na siya, bawing-bawi na daw. Nabilhan niya na daw ng lupa yung papa niya, tapos nalagyan niya na daw ng kuryente kasi dati walang kuryente. Yun yung nagawa niya. Ang malas lang, kasi nga sumali-sali siya sa parang mga networking ba, yung mga yan, diyan siya na naglagay ng parang 30,000 ata na siya diyan sa networking. Mahirap diyan kasi kailangan mong magbenta. So ang yumayaman lang diyan is yung pinaka may-ari, founder. Kayo na nasa baba, kailangan nyo talagang magsipag. Kaya kapag OFW ka, makikita mo maraming magme-message sa'yo sa spam. Tapos ayan, may mga ganyan-ganyan. Kasi gusto nilang, tinatarget nila yung mga OFW. Kasi yun yung may pera para magpuhunan ng ganyan. Sasabihin nila magandang yan para simula. Kasi nga ka ba, makaka-resign ka na daw pagkatapos. Yan, marami akong mga kunwari subscriber ko, tas magbe-message akin na parati ako nanonood ng mo, baka gusto mo pa-member sa amin ganto para magandang investment to, ganyan. Ang magandang investment, guys, is lupa, hayop, ganyan. So yun yung targetin nyo talaga. Tapos mahirap magpautang-utang ng pera, huwag kayo dyan kasi yung may tubo-tubo, mahirap. Yung sahod natin sa Hong Kong, kapag ka lang talaga, makakapundar ka. Marami akong mga kakilala dito sa Hong Kong na tapos na nila yung bahay nila, nakapag-aral na yung anak nila, ganyan. Yung sa akin naman, parang nakakatuwa, nakaka-proud kasi yung nagpadala ako ng package, ang laki ng package ko, tas ang daming chocolate, guys, sobrang dami. Yung isang kapatid ko, ang dami niyang nakuha. Tapos nakakita ako ng package na dumating galing USA. Tapos lang, yung binigay na chocolate, lahat na pala ng chocolate na nilagay niya sa box is mga siguro 1 kilo lang mahigit. Yung sabihin na natin 2 kilo, yung maliliit na Toblerone lang, wala siya nung sabi ko sa kapatid ko, kasi niya yun bayaw niya yung nagpadala. So ang dami nilang nag-aantay kasi nga excited sila. Sabi ko, ka ba, wag ka nang makihati dyan, naranasan mo nang kumain ng chocolate na sobrang dami nung pagdating ko, wag mo na kasi kawawa, ang konti lang ng so kahit sabihin mong nasa Hong Kong lang tayo, ayan, ang din natin napagbibigyan din natin yung mga pamilya natin sa Pinas para makakain sila ng cravings nila na ganyan. Kasi mura lang naman kahit papano yung chocolate dito. So, ang ko lang, at least proud ako sa sarili ko na kahit dito lang ako sa Hong Kong, hindi ako nasa US, pero natikman na ng pamilya ko yung pinaghirapan ko, yung mga chocolate, ganyan. Alam mo nyo, ang mahal ng buldak na noodles sa Pinas. Ang isang pack na mali, yung plastic na sachet, yung isa nun is, nagtingin ako, 250 pesos.
bakit ang mahal? Dito sa Hong Kong is 4, 8, 12, 16, 7, 14, 21, 28. Ano lang, mga nasa 300 plus, 320, yung 5 piraso na ng buldak na noodles. Ba't dito 250 sa Pinas? Nagtingin ako kasi sabi ko, sige nga, ipakainin ko nga yung mga pamangkin ko. Ay, nakita ko ang mahal, binalik ko na lang, wag na, bumili na tayong pansit canton kasi maanghang naman yan. Sabi kong ganun. Nung pag-uwi ko ng Pinas, kasi nga, binuksan namin yung box ng pag-uwi ko, kaso nag-hotel kami ng boyfriend ko, yung mama ko na, tsaka yung kapatid ko, yung naiwan sa bahay para mag-asikaso ng mga ganyan. Hindi ko alam sino yung pinagbibigyan nila. Isang box na lang ng buldak yung natira doon, isang cup noodles na buldak, tapos yung mga nakapak na buldak, pinamigay niya. Ngayon, yung mga taga doon, hindi naman nakatikim ng buldak-buldak na noodles. Ang nangyari guys, is binuhos lahat ng sauce, tapos nung kumain kami, reklamo yung lalaki. Nung sabi niya, haladay, binigyan mo ako ng buldak baday, grabe namang anghang yun, hindi mo naman ipakain sa akin yung noodles. Natawa ako kasi sabi ko, hindi naman yan lahat nilalagay ng sauce, pero yung amo ko dito, kaya niya yan. Babae yan kaya niyang higupin yung sobrang anghang, Diyos mio. So, at least dito sa Hong Kong guys, pwede nyo mapadalahan yung mga, mga pamilya ng balikbayan box, ng box. Ayan, mabilhan nyo sila ng mga chocolate, ganyan-ganyan. And aside from that, madali lang talaga umuwi. Kaya try nyo na mag-Hong Kong, kahit sabihin nyo, pamalas-malas lang talaga dito, pa buenas-buenas lang dito sa Hong Kong. Pag napunta ka sa Buenas, edi swerte ka. Ganyan. Pag malas naman, mag-break contract ka. So, ganun lang yan. Kasi dito sa Hong Kong, hindi natin alam kung ano yung mga amo natin. Try lang natin. Ako nga, nakaya ko Kala nyo ba, ang sarap ng buhay ko dito? Hindi, ang hirap ng buhay ko dito. Pero, tingnan nyo naman, kinakaya ko. Tapos, hindi nila, alam nyo yun, yung proud na proud sila guys, yung mga kapitbahay namin doon. Ako yung bukang bibig na, hi, sa lahat daw ng mga taga doon, ako daw yung umasenso. Hindi nila alam na yung buhay ko dito is grabe yung hirap. Kaya, natatawa na lang ako, nangingiti. Akala nila pag galing abroad, parang ang dami mong pera, ganyan, may pera naman. Kasi may mga, lalo yung mga tumutulong sa amin dati, yung naging mabait sa akin dati nung nandun ako, binibigyan ko sila. Ayan. So, pero hindi nila alam yung hirap natin dito sa abroad. So, at least try nyo. At least, 38 na. Pag pumirma kayo ngayon ng kontrata, 38,000 yung makukuha yung sahod. Guys, grab the chance. Minsan lang yan. Try nyo. Siguro, mag-apply kayo. Mga lang, kung ayaw nyo na talaga, tiis kayo 6 months. Malaking na yung 6 months. 4, 8, 12, 16. Mga siguro, na yun mga sobra na yun, 150,000. So, saan mo kukunin yung 150,000 sa Pinas? Ako nga, nung nagtatrabaho ako sa Manila, ang goal ko lang talaga is makaipon ng 20,000 sa loob ng isang taon. Tapos dito sa Hong Kong, 160,000 sa 6 na buwan lang. So, guys, isip-isip na. Tsaka dito sa Hong Kong, kung gusto mong makapundar agad, pwede kang mangutang sa mga bangko dito. Hay, kaya yung mga iPhone 17 Pro Max na pinopost dyan, kung gustuhin ng mga OFW dito sa Hong Kong or kahit saan man, kaya nila yung kunin, lalo dito sa Hong Kong. Isang loan lang namin yan. Magkano pa loan sa amin ng bangko? Yung prime kapag naka-loan ka na ng una, tapos fully paid and then hindi nalilate sa bayad. Ang offer nila pangalawa is 56,000. Sa pera natin is nasa 400 plus thousand na yun. Magkano lang yung iPod? Kaya naming bilhin yan dito ng mga 77,000 sa pera natin. So, ang daki pa talaga ng sobra. Kaya guys, tiyagain nyo lang tong Hong Kong. Sa una lang yan mahirap. Pagka talagang, pinursige nyo ng pinursige, tas iniisip nyo na lang parati yung, yung sahod, ayan, mabilis lang yung araw. Madali lang na yan. Yung 38,000 nasa kamay nyo na yan. So, paano ba? Sa akin dito, meron na lang akong ilang buwan na natira. Kina-countdown ko, 5 months na lang. Thanks God. Pinipray ko talaga na matapos na yan siya. Kasi ayoko na talaga magtrabaho. Pagod na ako. Kaso nga lang, may ticket na kami. Ang dami na namin binili na ticket sa Vietnam. Ticket mula Hong Kong pa Vietnam.
Tapos siya mula Amerika pa Vietnam. Tapos sa Vietnam, magstay kami ng 3 city katulad sa atin Luzon, Visayas, Mindanao. So ganun doon. Una, dadaan kami sa sa Hanoi, tapos punta kami ng Sapa, yung malapit sa China na na area. So pupunta kami doon. And then pagbalik namin ng Hanoi, stay kami doon ng 3 days, tapos punta kami ng Hoi An, Da Nang. Pagkatapos niyan is magpa-flight kami papuntang Malaysia. And then from Malaysia, pupunta kami ng Singapore. So kasi ang Malaysia to Singapore is nasa 1,000 plus lang yung babayaran mo sa eroplano, guys. 1,100 lang. So parang nagbiyahe ka lang mula Bacolod to Manila. So i-grab mo na. Kaya ako pumunta ng Hong Kong kasi gusto kong makita yung abroad. Gusto kong makalibot sa ibang bansa. Kaya talagang gustong gusto ko. Kaya pinuntahan ko kaagad yung Macau nung bago pa lang ako dito. Wala pa ata akong 1 year noon. Nag 1 year na ba ako? Parang hindi pa ako 1 year noon. Ayan, nagpa-Macau ako. Ganun ka ay sobra na pala 1 year. Ayan, basta nag-Macau ako, guys. Kasi nga gusto ko talagang mapuntahan yung mga lugar-lugar dito sa sa ibang planeta. Ayan, sa ibang ng bansa. Kasi nga gusto kong maraming mapuntahan. So sana nga matupad yan kasi yan lang talaga yung dream ko, yung makapunta sa iba't ibang lugar. So grab your chance na makapunta dito kasi isa tong stepping stone para makapunta kayo ng ibang bansa nang hindi nahihirapan. Thank you for watching, guys, and I love you all. Bye bye.